Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 771. Medyo malayo sila. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinundan ng tunog. Maya-maya, nakita niya ang tatlong figure na nag-aaway. Pagkatapos, napagtanto niyang pamilyar ang isa sa mga figure. Tila si Cao Bao, ang Mad Swordsman. Ang Mad Swordsman na si Cao Bao ay may 80% Emperor's Will na selyado. Tulad ni Yezuan, siya ay isang subordinate ng 6th Prince. Natural na kailangang tulungan ni Yezuan ang kanyang teammate kapag siya ay nasa problema. Agad na sumingit si Yezuan. Sa dalawang umaatake sa Cao Bao, ang isa ay 80% Emperor's Will sealed, habang ang isa ay 75%. Kung ito ay isang tao lamang, kakayanin ito ni Cao Bao. Gayunpaman, mayroong dalawa sa kanila, na medyo mahirap. Wala akong choice. Draconic Fortune, direktang ginamit ni Cao Bao, na may hawak na broadsword, ang kanyang trump card. Agad na na-activate ang Draconic Lock sa Prince Token sa kanyang mga braso. Sa isang iglap, ang lakas ni Cao Bao ay tumaas, at ang kanyang mga pag-atake ay napakabangis. Gagamitin din natin. Sumigaw ang mandirigma na may 80% Emperor's Will sealed. Ngayon lang, pantay-pantay silang pinagtugma ni Cao Bao na walang Draconic Lock. Ngayon na ginamit nila ang Draconic Lock, sila ay nasa isang pagkapatas. Ngayon, oras na upang makita kung sino ang may higit na Draconic Lock. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay isang figure ang biglang lumitaw sa gilid. Wolffang Charge. Ginamit ni Yezuan ang kanyang trump card. Direktang kinagat ng higanteng ulo ng lobo ang mandirigma na may 75% Emperor's Will sealed. Pagkatapos, gumamit siya ng napakalakas na Firmament Splitter. Upang hindi ito maharangan ng kanyang kalaban, idinagdag din ni Yezuan ang Draconic Lock, na nagpapataas ng kanyang lakas sa pag-atake sa ibang antas. Swish! Agad na naputol ang braso ng mandirigma. Sa sitwasyong ito, mahirap kunin ang Prince Token, kaya hindi masyadong pinansin ni Yezuan at direktang sumuntok. Gotcha! Dama po ang suntok sa Prince Token ng kalaban. Nabasag ang token, at agad na naalis ang kalaban. Bagamat nabasag ang Prince Token, ang Draconic Lock sa loob ay hindi ibabawas. Pagkatapos ng Draconic Lock battle, makakakuha pa rin sila ng bagong Prince Token, ngunit walang Draconic Lock sa loob. Walang pakialam si Yezuan sa kaunting Dragon Lock na ito. Matapos ipadala ang kabilang partido palabas ng Mystic Realm, nakuha ni Yezuan ang Yin at Yang Ring ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay nakakuha din ng mababang uri ng pamana, kaya si Yezuan ay nakinabang dito. Ikaw pala, nang makita ni Cao Bao si Yezuan, ang kanyang mga mata ay hindi napigil ang maglabas ng maliwanag na liwanag. Si Yezuan ay kakampi niya. Mukhang subordinate ng 4th Prince ang taong ito. Panipi, nakilala siya ni Yezuan, pati na rin ang taong pinadala niya. Pareho silang subordinate ng 4th Prince. Gayunpaman, wala na sa mga ito ang mahalaga. Brat, sabay natin siyang palabasin. Sigaw ni Cao Bao ang Wild Blade. Sige, agad namang sumang-ayon si Yezuan. Gayunpaman, napakabilis ng reaksyon ng kanyang kalaban. Nang sumugod si Yezuan sa kanya, talagang sinuntok niya ang kanyang sarili sa dibdib, nabasag ang tanda ng prinsipe. Sa sumunod na sandali, pinaalis siya sa Mystic Realm. Nawala lang niya ang kwalipikasyon para makapasok sa unang round sa pamamagitan ng pagbagsak ng token ng prinsipe, ngunit nandoon pa rin ang kanyang Dragon Lock. Kung siya ay mahuli ni Yezuan, ang kanyang Dragon Lock ay aalisin. Ang bilis mong tumakbo. Ngumuso si Yezuan. Brat, salamat talaga. Ikinuyong ni Cao Bao ang kanyang mga kamao at nagpasalamat sa kanya. Paano ang Yin at Yang Ring ng legacy? Tanong ni Yezuan. Pagdating ko dito, wala na yung legacy. Akala nung dalawa, ako yung kumuha, kaya pinalibutan nila ako. Umiling si Cao Bao. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Sinuri niya si Cao Bao gamit ang kanyang Eye of Revelation. Sa katunayan, ang Cao Bao ay mayroon lamang isang Yin at Yang Ring. Since that's the case, I'll take my leave. Naikuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao kay Cao Bao at agad na umalis.
Si Cao Bao ay orihinal na gustong makipagtambal kay Ye Zuan, ngunit nagpasya siyang tumanggi dito. Kung tutuusin, maraming legacies dito. Bagaman mas ligtas ang paglalakbay ng magkasama, kailangan nilang ibahagi ang kalahati ng karne sa isa't isa. Mas mabuting maglakbay ng mag-isa. Ang laki ng Mystic Realm ay lumampas din sa inaasahan ni Ye Zuan. Kumikilos siya sa isang direksyon, ngunit pagkatapos ng ilang oras na pagtakbo, hindi pa rin niya nakikita ang dulo. Ito ay kagubatan pa rin. Medyo walang magawa si Ye Zuan. Gayunpaman, wala pang kalahating araw lang siya sa Mystic Realm. Kahit na wala siyang magawa, maipagpatuloy lang niya. Habang naglalakad siya, unti-unting dumidilim ang langit. Ang kagubatan sa gabi ay napuno ng patuloy na huni ng mga insekto. Ang mga mapanganib na quasi-supreme na sagradong hayop ay lumabas din upang maghanap ng pagkain. Gayunpaman, sa kanyang Eye of Revelation, makikita kaagad ni Ye Zuan ang mga panganib na ito. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, ang ilang mga laslas ay biglang tumaas sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa paligid. Huminto si Ye Zuan sa kanyang kinatatayuan at sumimangot. Ito ay tila isang senyales. Siyempre, maaari rin itong sadyang ipadala ng isang tao para akitin ng mga tao para maaga nila ang Draconic Clock at Universe Rings. Sa lakas ko ngayon, kaya kong sumiksik sa frontline. Sa Eye of Revelation, mahahanap ko kung sino man ang nagtatago. Nagpasya si Ye Zuan na tingnan. Ang gabi ay mas angkop para sa kanya, na may linya ng Shadow Leopard, upang itago ang kanyang sarili. Ang kanyang kalamangan ay higit na malaki kaysa sa araw. Gayunpaman, nang lumapit siya, napagtanto niyang hindi iyon ang inaasahan niya. Mayroong higit sa 10 tao ang nagtipon sa tabi ng isang Draconic Clock Killer. Hindi naman sila nag-aaway at parang may hinihintay. Maaaring nakatagpo sila ng isang middle grade inheritance at nadama na wala silang sapat na lakas tao. Hulaan ni Ye Zuan sa kanyang puso. Kung hindi, paanong maraming tao ang nagtitipon dito? Kailangang malaman ng isa na kapag pumasok sila, nakakalat sila ng teleportation array. Sa makatuwid, dapat mayroong maraming mga tao mula sa iba't ibang mga kampo. Whoosh! 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 Nagpapadala pa rin sila ng mga signal pataas, sinusubukang akitin ang mga tao. Sa sandaling ito, biglang tumingin si Ye Zuan at nakakita ng pamilyar na figure sa mga taong ito. Bago pumasok, kabisado na ni Ye Zuan ang panloob na kapaligiran ng 9 na tao sa kanyang tabi. Kaya naman, makikilala niya ito. Mukhang si Poison Witch. Hulaan ni Ye Zuan sa kanyang puso. Ang Poison Witch ay isang eksperto na hinikayat ng Sixth Prince. Siya ay sanay sa paggamit ng lason at nasil na ang 80% ng kanyang katawan. Gayunpaman, kung hindi dahil sa paalala ng Sixth Prince, iisipin ng iba na siya ay isang ordinaryong martial artist. Mukhang nakatagpo nga sila ng middle grade inheritance. Ngayon, nakakasigurado si Ye Zuan na nagtitipon sila dahil wala silang mahanap na middle grade inheritance. Sa sandaling iyon, lumabas siya ng silid. Oh, may ibang tao dito. Sabi ng isang martial artist. Lumabas si Ye Zuan sa kagubatan at tumingin sa paligid. Bata, halika rito. Nagliwanag ang mga mata ng Poison Witch habang sinisigawan niya si Ye Zuan. Bagamat hindi nagtiwala si Ye Zuan sa iba, mapagkakatiwalaan lang niya ang Poison Witch sa Mystic Realm na ito. Sabagay, kabilang sila sa iisang kampo. Mabilis na lumapit si Ye Zuan at nagtanong, ito ba ay isang middle grade inheritance? I'm not very sure. Dati, may pumasok na martial artist na 75% ang selyadong katawan, pero namatay. Umiling ang Poison Witch. Namatay siya. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Namatay siya. Nataman siya ng kakaibang itim na anino sa Poison Cave na ito. Bagamat hindi nakamamatay ang sugat, nalason siya hanggang mamatay, sabi ng Poison Witch. May lason na kuweba. Kabanata 772. Kung ikukumpara sa iba, mas lumalaban si Ye Zuan sa lason, kaya mas mataas ang tsansa niyang mabuhay. Tumingin siya sa paligid at nalaman niyang nasa 70% at 75% physics silang realm ang mga tao sa paligid niya. Bukod sa Poison Matriarch, may 80% na eksperto sa physics silang realm. Kasama si Ye Zuan, mayroong kabuoang 13 katao.
Nakita ng mga tao sa paligid na si Yezuan ay nasa 65% physics silang realm lamang, kaya hindi nila siya gaanong pinansin. Gayunpaman, ang Mystic Realm ay napakalaki na hindi masama na makapagtipon ng 10 tao. Lahat, dapat ba tayong maghintay o sabay na pumasok? Tanong ng isang medyo may edad na lalaki na mahaba ang buhok. Siya rin ay nasa 80% physics silang realm, ang parehong kaharian ng Poison Matriarch. Kalimutan mo na yan. Sabay na tayong pumasok. Hindi madaling magtipon ng maraming tao. Let's go in. Everyone, prepare your prince tokens. Kung may panganib, durugan mo lang. May mga eksperto sa labas na makakapagpagaling sa iyo. I think I should back out. I'll look for other inheritance. May nagpa siya na sumuko. Kung tutuusin, mahigit 2 araw pa ang natitira. Hindi na kailangang manatili sa middle grade na lupain ng mana. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, isang taong malapit sa kanya ang biglang sumalakay, malubhang nasugatan, at inalis ang kanyang interspatial na singsing. Ikaw, itinuro ng malubhang nasugatan ang kausap dahil sa gulat. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang prince token ay nadurog, at siya ay na-teleport palabas. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng iba, ngunit walang gumawa ng ingay. Anak, tandaan mong mag-ingat sa pagpasok mo, mahinang paalala ng Poison Matriarch sa kanya. Tahimik na tumango si Yezuan. Ang Poison Matriarch ay mukhang mapanganib, ngunit siya ay nasa parehong kampo ng kanya. Bukod dito, ang eksena sa lupain ng mana ay ipapakita, kaya tiyak na hindi siya sasalakayin ng Poison Matriarch. Kung hindi, tiyak na hindi siya bibitawan ng Sixth Prince. 12 na lang ang natitira. I don't think they want to stay together. Bumunot tayo ng lot para makapasok. Suhestyon ng medyo may edad na lalaki na may mahabang buhok. Okay, mag-drawing tayo ayon sa camp. May kabuuang 10 kampo dito. Bukod kay Yezuan at sa Poison Matriarch, mayroon ding 2 tao sa isang grupo. Ang iba pang 8 tao ay kumikilos ng mag-isa. Matapos ang pagguhit ng mga palabunutan, si Yezuan at ang Poison Matriarch ang ika-5 batch na nakapasok. Ang bawat batch ay pinaghiwalay ng kalahating minuto. Damn it! Ang mandirigma na nakakuha ng unang pwesto ay isinumpas sa kanyang puso. Alam niyang kapag hindi siya pumasok, matatanggal siya agad. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at pumasok. Ang pangalawang batch ay papasok ng 30 segundo pagkatapos niya. Si Yezuan at ang Poison Witch ang ika-5 batch. Iyon ay medyo maganda. Sa sandaling ito, naglakad silang dalawa sa gilid at nagbulungan. Anak, nabalitaan ko na noong nasa 55% body sale ka, natalo mo ang 70% body sale. Ngayong nasa 65% body sale ka na, kaya mo bang harapin ang 80% body sale? Bulong ni Poison Matriarch. Senior, iniisip mo. Biglang itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at nagningning ang kanyang mga mata. Bukod sa akin, may 2 pang 8th grade physics sealers. Ang isa ay pangatlo at ang isa ay ika-8. Pagdating ng panahon, tayong dalawa ay maaaring magtulungan at alisin ang lahat ng nasa likod natin, sabi ni Poison Witch. Oo naman, tumango si Yezuan. Ika-5 batch sila na nakapasok, at medyo marami pa silang tao sa likod nila. Kaya nilang sumuko sa middle grade na lupain ng mana at dambungin ang swerte ng dragon at kayamanan ng iba. Dagandong, nagkaroon ng kaguluhan na nagmumula sa Poison Cave. Parang may nag-aaway. Ang itim na anino na iyon ay dapat na isang Poison Wind Mantis. Ito ay napakabilis. Pagdating ng oras, maglalagay ako ng Lason Array. Mag-ingat ka, mahinang sabi ni Poison Witch. Tumango si Yezuan upang ipakita na naiintindihan niya. Maya-maya, turn na nila. Dahil hindi alam ng iba na ang Poison Witch ay bihasa sa paggamit ng lason, itinuring lamang nila ito bilang isang ordinaryong mandirigma at hindi gaanong pinapansin. Si Yezuan at Poison Witch ay pumasok sa Poison Cave. Ang kanilang paglaban sa lason ay ang pinakamalakas sa lahat ng naruroon, kaya sila ang pinakaligtas. Maingat silang pumasok sa kuweba ng higit sa 10 segundo, pagkatapos ay pumili ng isang lugar upang mag-set up ng Lason Array. Mag-ingat ka, maglalagay ako ng Lason Array. Lahat ng papasok ay malalason. Sabi ni Poison Witch habang inilalabas niya ang isang malaking tumpok ng mga bagay at sinimulang i-set up ang array.
Si Yezuan ay nagbabantay at ginamit ang kanyang Eye of Revelation para suriin ang paligid. Sa loob ng 10 segundo, madaling makapag-set up ang Poison Witch ng ilang array ng lason. Hindi naging problema ang pakikitungo sa mga taong nasa likod nila. Whoosh whoosh. Biglang pumasok ang ihip ng hangin sa tenga ni Yezuan, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Darating na, paalala ni Yezuan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang itim na anino na sumugod sa kanya. Wolffang Charge. Agad niyang sinaksak gamit ang kanyang espada. Isang higanting ulo ng lobo ang sumugod at kinagat ang itim na anino. Gaya ng inaasahan, ito ay isang itim na mantis na mga 1.5 metro ang taas. Ang buong katawan nito ay naglalaman ng malaking halaga ng lason. Sa kasamaang palad, ang lason na ito ay walang epekto sa true chi ni Yezuan. Firmament Splitter. Direktang naglasla si Yezuan gamit ang kanyang espada at pinatay ang Poison Wind Mantis. Ang Poison Cave na ito ay napakadilim, at ang Poison Wind Mantis ay gustong magtago sa mga madilim na sulok at maghintay na makapasok ang biktima nito. Kapag dumating ang oras, maaari itong direktang maglunsad ng isang palihim na pag-atake at lason ang biktima nito. Sa kasamaang palad, si Yezuan ay may Eye of Revelation at hindi mahina. Kaya, ang Poison Wind Mantis na ito ay hindi isang banta sa kanya. Ang quasi-supreme sacred beast sa Secret Realm ay mayroon ding Dragon Lock. Kinolekta ni Yezuan ang bangkay ng Poison Wind Mantis at Dragon Lock matapos itong mamatay at patuloy na pinoprotektahan ang Poison Witch. Anak, hindi ka masama. Kung magtutulungan tayong dalawa, baka makuha natin ang mana nitong Poison Cave. Sabi ni Poison Witch habang inaayos ang array. Siya ay orihinal na gumagamit ng lason, at itong middle-tier Land of Inheritance ay nauugnay sa poison. Kaya naman, nagkaroon ito ng malaking appeal sa kanya. Pareho talaga ang ideya ni Yezuan. Gayunpaman, mas mabuting alisin muna ang natitirang mga tao. Nakaset up na ang 3 poison arrays. Lahat ng mga ito ay non-lethal poison arrays. Maliban sa taong iyon na may 80% body seal, walang sino man ang maaaring tumagal ng higit sa 3 segundo dito. Sabi ni Poison Witch. Iniska ni Yezuan ang lugar gamit ang kanyang Eye of Revelation. Kahit na, wala siyang makita sa ibabaw, may mga panganib sa lupa, dingding, kisame, at maging ang hangin ay pareho. Anak, itong bote ng pills ay espesyal na ginawa ko. Ilagay mo ang isa sa bibig mo kung sakaling kailangan mo. Ang Poison Witch ay naghagis ng isang bote ng antidote pills kay Yezuan. Bagamat sila ay nasa parehong panig, uminom pa rin si Yezuan ng isang tableta para subukan ito. Matapos makumpirma na isa nga itong antidote pill, sinunod niya ang mga tagubilin nito at inilagay ang isa sa kanyang bibig. Kung siya ay hindi sinasadyang nalasan, agad niya itong lulunukin. Lumipas ang 30 segundo. Nangangahulugan iyon na ang ika-6 na batch ng mga tao ay dapat napapasok ngayon. Tumulo, napabuntong hininga si Poison Witch at Yezuan at nakinig ng mabuti. Ilang patak ng tubig ang nahulog mula sa kisame, ngunit hindi natakpan ng tunog ang mga yapot ng ika-6 na tao. Pumasok siya sa array. Mahinang sabi ni Poison Witch. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Kung pang-6 na tao, hindi niya dapat kayang tiisin ang poison array ko. Anak, kunin mo na ang mga gamit niya. Sabi ulit ni Poison Witch pagkaraan ng 3 segundo. Sa katunayan, hindi narinig ni Yezuan ang anumang yapak. Bagamat mayroon siyang mata ng pahayag, hindi siya makakita sa pader na bato. Sige, tumango si Yezuan at tahimik na lumapit. Gaya ng inaasahan, may isang taong nakahiga sa gitna ng poison array. Hindi siya makagalaw at nakatutok ang mga mata sa kanya. Kabanata 773. Sok, lumabas ka na. Kinuha ni Yezuan ang interspatial ring at princess medallion ng lalaki. Matapos ilagay ang mga ito, dinurog niya ang medallion. Ang malas na lalaki ay naging isang sinag ng puting liwanag at nawala sa paningin ni Yezuan. Bago sila pumasok, nakipag-usap si Yezuan kay Poison Witch. Sila ay kukuha ng interspatial ring at draconic lock. Sa pagkakataong ito ay si Yezuan, at sa susunod ay Poison Witch na. Pagkatapos ng isa pang 30 segundo, pumasok ang ika-7 batch ng mga tao.
Katulad ng nakaraang batch, naparalisa siya sa lupa ng 3 Great Poison Arrays. Para siyang bangkay. Sa pagkakataong ito, sumugod si Poison Witch at kinuha ang kanyang Interspatial Ring at Princess Medallion. Sila ang ika-6 na batch na pumasok. 5 tao ang nauna sa kanila, kabilang ang isang 8th degree Physics Seal expert. Sa madaling salita, may 5 pang tao sa likod nila. Ang isa sa kanila ay isang 2-man team, at ang isa ay isang 8th degree Physics Seal expert. Ang ika-7 at ika-8 batch ay napag-usapan nila. Ang susunod ay ang 2 tao mula sa ika-9 na batch. 75% eksperto sa Physics Seal ay hindi pa rin makatiis sa aking Poison Arrays. Napaisip si Poison Witch sa sarili. Makalipas ang 30 segundo, muli silang nakarinig ng mga yabag. This time, may 2 tao. Ito ay lason. Biglang isang mahinang sigaw ang nagmula sa kuweba, ngunit sa sumunod na sandali ay nahulog silang 2. Si Yezuan at Poison Witch ay hindi kinabahan. Bale narinig sila ng mga tao sa labas. Siyempre, lason ang Poison Cave. Ngayong naalis na ang 2 koponan, ang huling tao ay ang ika-8 degree na Physics Seal na eksperto. The last person is the 4th princess subordinate. I can't tell how strong he is, but he might hide his strength. 85% Physics Seal expert siya. Kapag hindi siya nataman, aatake agad kami. Sabi ni Poison Witch. 85% Physics Seal expert, ha? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na ang kabilang partido ay hindi 85% Physics Seal expert. Kung hindi, maaari nilang tapusin ang natitirang 4 na tao pagkatapos nilang makapasok ang Poison Witch. Bakit nila sila papasukin? Siyempre, posibleng gusto ng kabilang partido na i-scout nila ang daan. Kung tutuusin, mas kaakit-akit ang mga middle grade inheritance. Nandito na sila. Isang sunod-sunod na maingat na yapak ang pumasok sa tainga ni Yezuan at Poison Witch. Napabuntong hininga sila at naghahanda sa pag-atake anumang oras. Ang huling 8th degree Physics Seal expert ay napakaingat. Natatakot siyang magtago at atakihin siya ng mga taong nasa harapan niya. Hindi nagtagal, pumasok siya sa Poison Array. Lason. Agad namang nag-react ang taong iyon at mabilis na umatras. Maraming makamandag na nilalang sa kuwebang ito ng lason, kaya uminom siya ng antidote pill ng maaga. Gayunpaman, ang hanay ng lason na ito ay itinakda ng Poison Matriarch, kaya ang mga ordinaryong antidote na table task ay walang silbi. Buti na lang at mabilis siyang nakareact at mabilis na umalis sa lason array. Atake, Poison Witch at kinasuhan, at nagmamadali, sinisingil niya. Sumunod si Yezuan. Napag-usapan na nilang dalawa na kapag hindi pumasok ang kabilang partido sa lason array, matatalo nila ang kabilang partido sa bilis ng kidlat. Sila ng dragon, ang dragon at dragon's heaven's dragon na ginamit. Pagsingil ng lobo, panipi, 10,000 lason palm, ang ng dragon's dragon, ng nito dragon, sa kanila. Ikaw ay, ang mga mata ng 8th degree Physics Seal expert ay kumislap. Dahil maaari silang gumamit ng martial arts, dapat silang tao. Lumakas ang kanyang aura, at ang tanda ng prinsipe sa kanyang mga bisig ay kumikinang na may nakasisilaw na puting liwanag. 3 sinag ng puting liwanag ang nagpapaliwanag sa buong Poison Cave. Ikaw kasi, napansin ng 8th degree Physics Seal expert si Yezuan. Hindi siya 8th degree Physics Seal expert. Tulad ng nahulaan ni Poison Witch, itinatago niya ang kanyang lakas. Ang kanyang tunay na lakas ay 85%. Ngunit paano kung siya ay 85%? Dagandong, kinagat ng ulo ng lobo ang hita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may mahabang buhok. Sa isang iglap, tumagos ang mga pangil ng lobo sa kanyang hita, na naging dahilan ng pagdugo niya. Bang! Tumama ang palad ni Poison Witch sa dibdib ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may mahabang buhok. Siya ay isang dalubhasa sa lason. Maging ang kanyang vital energy ay nakakalason. Nilason ng tama ng palad niya ang medyo may edad na lalaki. Ang mahabang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmura sa loob. Mabilis niyang binasag ang ulo ng lobo sa pamamagitan ng suntok at naghanda ng umatras. Sa kasamaang palad, si Yezuan at ang Poison Matriarch ay nakasingil na mula sa kaliwa at kanan. Firmament Fissure.
10,000 lason palm. Daig pa ang mahabang buhok na binata. Bagamat hinaranggan niya ang pag-atake ni Yezuan, nataman siya ng isa pang palad. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Nagsisimula ng umitim ang kanyang dibdib. Ang lason sa vital energy ni Poison Witch ay pumasok na sa kanyang katawan. Ibigay mo ang tanda ng prinsipe, kung hindi, mamamatay ka sa 3 paghinga. Sigaw ni Poison Witch. Nagdilim ang mukha ng medyo may edad na. Dumukot siya sa kanyang bulsa, ngunit hindi niya piniling magkompromiso. Hanggat dinurog niya ang token ng prinsipe, ang mga eksperto sa labas ng Secret Realm ay mabilis na gagaling ang kanyang mga sugat. Sa ganitong paraan, ang Dragon Lock ng 4th Prince ay hindi mapupunta sa 6th Prince. Ay hindi, si Yezuan, na nakakita sa kanyang intensyon, ay mabilis na naglaslas gamit ang kanyang espada at pinutol ang kanyang kaliwang braso. Kasabay nito, dinurog ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tanda ng prinsipe sa kanyang kamay. Whoosh! Sa isang flash ng puting liwanag, nawala ang mahabang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki, naiwan ang isang naputol na braso. Natigilan si Poison Witch. Hindi niya inaasahan na pipiliin ng kanyang kalaban na huwag makipagkompromiso. Pinaglalaroan niya ang buhay niya. Sa sandaling ito, isang hininga ang lumipas mula ng mateleport palabas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napakalakas ng lason ni Poison Witch. Maaari itong pumatay ng isang tao sa 3 paghinga. Kung hindi ma-detox ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lason sa 2 hininga, siya ay patay na. Gayunpaman, ang 3 paghinga ni Poison Witch ay medyo pinalaki. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kalaban ay nasa 85% physique ceiling, habang ang Poison Witch ay nasa 85% physique ceiling. 2 hininga, 3 hininga, nanatili sa pwesto sina Yezuan at Poison Witch. 3 hininga ang lumipas, ngunit walang nangyari. Phew! Nakahinga ng maluwag si Poison Witch, ngunit sa sumunod na sandali, may narinig siyang boses. Patay na ang kalaban. Nahusgahan ka bilang intentional homicide. Matatanggal ka agad at matatanggal ang Dragon Lock mo. Whoosh! Isang puting ilaw ang kumislap sa harap ni Yezuan, at ang Poison Witch ay agad na nawala. F***sick. Nagulat si Yezuan. Hindi nadurog ang Princess Token ng Poison Witch, ngunit bigla siyang na-teleport palabas. Nangangahulugan ito na ang mahabang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nakaligtas, at ang Poison Witch ay hinatulan bilang intentional homicide, kaya siya ay pinalabas din. Ang intentional homicide ay aalisin kaagad at ang kanilang Dragon Lock ay aalisin. Itinuring na mabuti ang parusang ito. Kung tutuusin, hindi niya kailangang pagbayaran ang kanyang buhay. Sa katunayan, natakot si Yezuan na siya at si Poison Witch ay magkasamang ay teleport palabas ng Secret Realm. Buti na lang, Poison Witch lang yon. Sayang, nawalan din ng may kaya ang 6th Prince at natanggal ang Dragon Lock niya. Napabuntong hininga si Yezuan sa kanyang puso. Buti na lang, Dragon Lock lang ng Poison Witch ang naalis. Bukod dito, ang mahabang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang lalaki ng ika-4 na prinsipe. Sa kanyang kamatayan, ang ika-4 na prinsipe ay magkakaroon lamang ng 9 na tao sa susunod na round. Kabanata 774. Ngayon, si Yezuan ang huling taong pumasok sa Poison Cave. Ang Poison Witch ay nai-teleport out, kaya maaari lamang niyang tuklasin ang Poison Cave ng mag-isa. Hayaan mo akong makita kung gaano karaming magagandang bagay ang mayroon ka sa middle grade inheritance na ito. Lumingon si Yezuan at nagpatuloy sa paggalugad. Maraming makamandag na nilalang sa Poison Cave, ngunit si Yezuan ay mayroong Eye of Revelation, kaya madali niyang maiwasan ang mga panganib na ito. Hindi nagtagal, nakasalubong niya ang isang sanggang bahagi ng kalsada. Siya ay random na pumili ng isang landas at nakatagpo ng pangalawang Poisonous Wind Mantis. Ang Poisonous Wind Mantis na ito ay mas malakas kaysa sa nauna, ngunit hindi pa rin ito makakapantay kay Yezuan. Madali itong napatay, at ang bangkay nito ay nilamon, at ang Dragon Lock nito ay hinigop. Dapat marami akong Dragon Lock. Natuwa si Yezuan. Nakatanggap siya ng Dragon Lock ng 2 tao, at ang 2 taong iyon ay nakatanggap din ng 1 o 2 mababang grade na mana, kaya lahat sila ay nagtipon sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Yezuan,
isang malakas na tunog ang pumasok sa tenga ng lahat. May nakahanap ng mataas na grad ong mana. Ano? Ang pangungusap na ito ay nabigla kay Yezuan. High-grade inheritance. Iba-iba ang halaga ng Dragon Lock sa Dragon Lock Pillar sa labas ng bawat lupain ng mana. Ang mga lupaing mana na may mababang uri ay may pinakamaliit, na sinusundan ng mga lupang pamana sa gitnang grado, at natural na may pinakamaraming lupaing mana na may mataas na grado. Not to mention the inheritance, ang Dragon Lock Pillar lang siguro ang naglalaman ng malaking halaga ng Dragon Lock. Sa sandaling ito, sa labas ng lihim na kaharian. Oh, sinong prinsipe ang pinagtatrabahuhan nitong taong nakasuot ng itim? Ang swerte naman, ang kulit ng taong ito. Babae kaya, mukhang napakalakas niya. Kahit papaano ay eksperto siya sa 85% physics silang realm, siguro kahit 70%. I remember that she's working for the 7th Prince, right? Isang grupo ng mga ministro ang mahinang nag-usap, at marami sa kanila ang nakatuon ang kanilang atensyon sa 7th Prince. Sinulyapan ng 7th Prince ang Dragon Lock rangkang na malapit at nalaman na nakarating na siya sa tuktok. Agad naman siyang ngumiti at sinabing, tama. She's working for me. Matapos marinig ang kanyang sagot, muling itinuon ng mga ministro ang kanilang atensyon sa imahe ng lihim na kaharian. Sa sandaling ito, ang babaeng nakasuot ng itim na damit ay nakapasok na sa lupang mana. Kasunod nito, ang kanyang lakas ay nabigla sa lahat. Ito ang pamana ng Celestial Fist Sect mula sa Ancient Sage Dynasty. So, ito ay ang Heavenly Fist Sect. Ang pares ng Heavenly Fist Puppets na iyon ay napakalakas. Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito na nakaitim na damit ay madaling makakaiwas sa kanila at makuha ang Cosmos Ring. Oh, nakuha niya ang paraan para kontrolin ang Heavenly Fist Puppet. What a windfall! Nakakuha talaga ako ng high-grade inheritance. Nako, buto ng martial arts iyon. Ito kaya ang sekretong kakayahan ng Heavenly Fist Sect, ang Heaven Shaken Fist. Nagulat ang lahat ng mga ministro, gayon din ang mga prinsipe. Hindi inaasahan ng ikapitong prinsipe na ang babaeng nakasuot ng itim ay maaaring maging napakaliksi upang maiwasan ang dalawang makapangyarihang Heavenly Fist Puppets at makuha ang Chen Kun Ring. Ang Saintess of the Nether Soul Cult ay talagang pambihira. Hindi lamang ang kanyang pisikal na lakas ng loob ay kahanga-hanga, ngunit siya ay napakalakas din. Dinilaan ng ikapitong prinsipe ang kanyang mga labi habang iniisip ang sarili. Kailangan niyang makuha ang unang lugar sa pagsubok na ito sa pamamagitan ng apoy. Ang kampyon lamang ang maaaring maging Crown Prince, ang magiging emperador ng Sunflame Sacred Dynasty. Nang makuha ng babaeng nakaitim na damit ang mana ng Heavenly Fist Sect, nakapasok na si Yezuan sa malalim na kuweba ng lason. Isang bangkay, panipi, naningkit ang mga mata ni Yezuan nang makita niya ang isang bangkay sa kanyang harapan. Ikalimang batch na ng mga taong nakapasok kanina. Ang Prince Token ng taong ito at si Chen Kun Ring ay naroon pa rin, ngunit siya ay namatay sa isang malagim na kamatayan. Walang laman ang buong tiyan niya na parang kinain ng kung anong lason. Nang makita ito, agad na iniskan ni Yezuan ang paligid gamit ang kanyang Eye of Revelation. Bagamat wala siyang nakita, may nakita siyang ilang maliliit na butas sa dingding. Kung sakali, napagpasyahan niyang huwag nang dumaan. Halika dito, ginamit ni Yezuan ang dual space at itinulak ang bangkay. Pagkatapos, iniligpit niya ang Prince Token at Chen Kun Ring. Kotsa, naabsorb niya ang Draconic Lock sa Prince Token. Sa susunod na sandali, ang bangkay ay naging isang sinag ng puting liwanag at nawala. Pagkatapos, naglabas siya ng isa pang puppet at inutusan itong sumulong. Poof! Biglang, isang itim na anino ang lumipad mula sa isang maliit na butas at agad na tumusok sa pupe. Ito ay, si Yezuan, na nag-activate ng kanyang Eye of Revelation, ay nakuha ang maliit na boses. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang eksenang ito dati. Hayop na lumalamon, nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isa pang mapanlaman na hayop. Dati, nakahanap siya ng isang devouring beast sa isa sa Chen Kun Rings. Sa pagkakataong ito, nakahanap na naman siya. Advancement point, nandito na ako. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Naglabas siya ng isa pang puppet at inutusan itong sumulong. Muling lumabas ang maliit na devourer snake, ngunit sa pagkakataong ito,
Si Yezuan ay naglaslas gamit ang kanyang espada. Firmament Fissure. Hiss! Binuksan ng pabilog na laslas ang ulo ng Devourer, at bumagsak ang buong bangkay sa pader na bato. Nagmamadaling sumugod si Yezuan at kinuha ang bangkay ng Devourer Beast. Ding! Nilamon ng host ang bangkay ng isang lumalamon na hayop. Nakakuha ng isang advancement point. Nag-prompt ang system. Ito ay talagang isang kasiya siyang sorpresa. Sinong mag-aakala na makakatagpo siya ng isang mapanlaman na hayop sa lihim na bakuran? Ito ay higit na mahalaga kaysa sa isang intermediate legacy. Itatago ko muna itong advancement point sa ngayon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngayong mayroon na siyang Gemini bloodline, maaari siyang gumastos ng 5 advancement points para gumawa ng isa pang doppelganger. Gayunpaman, tinatakan na ni Yezuan ang 65% ng kanyang katawan sa kalooban ng dakilang emperador. Kapag naabot niya ang 100%, kailangan niyang sumailalim sa Supremacy Tribulation. Napakalakas ng Supremacy Tribulation. Wala kahit isa sa 10 half supremacies ang matagumpay na makapasa dito. Kaya naman, nahulaan ni Yezuan na kapag naabot niya ang 100% ng kanyang body seal, nilito muli ang pagkakataon ng isang breakthrough. Kapag naabot niya ang pambihirang tagumpay, siya ay sumanib sa kanyang clone at magkakaroon ng 10% boost sa lakas. Pagkatapos, kapag umabant siya sa Gemini bloodline, tataas ang kanyang strength boost sa 20%. Ito ang plano ni Yezuan. Siyempre, kung mabubuhay pa ba siya hanggang sa maabot niya ang 100% ng kanyang selyo sa katawan ay isang katanungan pa rin. Kaya naman, itatago niya ito bilang backup kapag dumating ang oras. Pagkatapos, nagpatuloy si Yezuan sa paglalim. Gayunpaman, may dead end sa harapan niya. Wala siyang choice kundi bumalik at pumasok mula sa ibang landas. Gayunpaman, nang siya ay nasa kalagitnaan ng hahaha, mana ng Poison King. Isang tawa ang biglang nagmula sa kailaliman ng kuweba ng lason. Napahinto si Yezuan sa kanyang kinatatayuan at nagmura sa loob. Ang boses na ito ay tila pagmamayari ng 80% physics seal expert na unang pumasok. Tila nakuha ng kabilang partido ang intermediate legacy. Ang mana ng Poison King. Narinig ni Yezuan ang boses ngunit hindi niya alam kung sino ang Poison King. Gayunpaman, upang makuha ang intermediate legacy, kailangan niyang magkaroon ng maraming kayamanan. Sa oras na ito, isang malakas na aura ang biglang lumabas mula sa kailaliman ng Poison Cave. May nakalusot, dual poison heart teal, kahanga-hanga. Isang nasasabik na boses ang nagmula sa kailaliman ng Poison Cave. Dual poison heart teal. Kabanata 775. Ang dual poison heart attack pill ay isang elixir na ginawa mula sa 2 nakamamatay na lason. Makakatulong ito sa isang tao na mabilis na makalusot. Gayunpaman, ang mga sangkap para sa elixir na ito ay napakahirap kolektahin at ang proseso ng pagpipino ay napakahigpit. Kung nabigo ang refinement at mali ang dosage, mamamatay kaagad ang taong kumuha nito. Sayang naman at kinain. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Yezuan. Sa sandaling ito, bigla siyang nakarinig ng mga yabag. Ang taong iyon ay lumalabas mula sa kailaliman. Sabay dali niyang tinago ang sarili. Ang kanyang kalaban ay nasa 80% lamang na physics seal. Pagkatapos uminom ng dual poison heart attack pill, nakalusot siya sa 85% physics seal. Matatalo pa rin siya ni Yezuan sa isang palihim na pag-atake. Papalapit ng papalapit ang mga yabag. Napabuntong hininga si Yezuan, naghihintay na lumitaw ang kanyang kalaban sa kanyang harapan. Aatake agad siya. Nandito siya. Narinig ni Yezuan ang kaguluhan. Mahigpit niyang hinawakan ang telepathic sword sa kanyang kamay at sinaksak ito sa isang tiyak na direksyon. Whoosh whoosh. Umalangaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Isang higanting ulo ng lobo ang sumugod sa kanyang kalaban. Gayunpaman, mabilis na nag-react ang kanyang kalaban at naiwasan ang mga pangil ng lobo. How dare you sneak attack me? Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Galit na sumigaw ang tao at ibinato ang kanyang espada kay Yezuan. Nakita ni Yezuan na ang kanyang palihim na pag-atake ay nabigo, kaya maaari lamang siyang gumamit ng puwersa. May pagkakaiba ang 4 na kaharian, ngunit sa kanyang kadugo, hindi naging problema ang pakikitungo sa kanya. Bang! Bang! Bang!
Ang tunog ng kanilang true chi na banggaan ay umalangaw sa buong Poison Cave. Gayunpaman, hindi napansin ni Yezuan na isang itim na alakdan na kasing laki ng hintuturo ang mabilis na papalapit sa kanya. Anak, nasa akin ang mana ng Poison King. Malamig na ngumuso ang kanyang kalaban. So ano, nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang sasabihin sa kanya ng kanyang kalaban ang totoo. Ngunit sa susunod na sandali, naintindihan niya. Path! Biglang may tumusok sa paa ni Yezuan. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang isa itong itim na alakdan na kasing laki ng hintuturo. Hindi pa narinig ni Yezuan ang tungkol sa Poison King, ngunit may kakayahan siyang kontrolin ang mga makamandag na nilalang. Ang martial artist na ito ay may mana ng Poison King, kaya natural na mayroon din siyang kakayahang ito. Hindi maganda, nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Pakiramdam niya ay paralisado ang buong paa niya. Ding! Nalasan ang host. Nagsisimula na ang detoxification. Mabilis niyang nilunok ang detoxification pill sa kanyang bibig. Ang Poison Witch ay nag-set up ng isang non-lethal formation, kaya ang detoxification pill sa kanyang bibig ang siyang nag-aalis ng paralysis. Gayunpaman, kung ano ang mas masahol pa ay darating pa rin. Ang Eye of Insight ni Yezuan ay lumusot at natuklasan na ang malaking dami ng lason ay biglang lumabas mula sa pader na bato. Makamandag na alakdan, ahas, alupihan, at lahat ng uri ng makamandag na nilalang. Malamig na sabi ng eksperto na nakakuha ng mana ng Poison King. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Gusto niya talagang tumakbo, ngunit natatakpan na ng mga makamandag na insektong iyon ang kanyang landas sa pag-atras. Higit pa rito, hindi siya maaaring lumipad o paliitin ang lupa sa 1 pulgada, kaya paano siya makakatakas? Sa sandaling iyon, talagang na-neutralize na ang lason sa kanyang katawan. Gayunpaman, nagpapanggap siyang paralisado. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Kagatin mo siya. Ngumuso ang inheritor ng Poison King. Agad niyang pinagapang ang isa sa mga makamandag na nilalang malapit sa paa ni Yezuan pataas sa katawan ni Yezuan at kinagat siya. Hindi masakit ang kagat, ngunit ang makamandag na nilalang na ito ay isang 100-pain centipede. Ang pagkagat nito ay magdudulot ng kirot sa puso. Matapos makagat si Yezuan, agad siyang nakaramdam ng matinding sakit. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang sakit ay nawala ng walang bakas at inalis ng bloodline ng Divine Tree of Life. Sir, bigyan mo ako ng mas makapangyarihan. Ngumisi si Yezuan, hawak ang token ng prinsipe sa kanyang kamay. Paano siya magiging maayos? Nagulat ang tagapagmana ng Poison King. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 100 ang iba't ibang makamandag na nilalang sa paligid ni Yezuan. Mayroong higit sa 1,000 sa kanila. Bilang karagdagan, ang tanging paraan upang makalabas ay natakpan na ng kanyang lason. Ito ay isang mabagal na daanan, kaya hindi makakatakas si Yezuan kahit na mayroon siyang mga pakpak. Bahagyang nagulat ang inheritor ng Poison King. Then, he smiled playfully and said, "Dahil gusto mong maglaro, paglaruan kita." Agad niyang kinokontrol ang isang mas makamandag na nilalang para kagatin si Yezuan. Nakaramdam ng pagkahilo si Yezuan matapos makagat. Gayunpaman, ang epekto ay tumagal lamang ng 1 segundo bago ito naibsan ng Divine Tree of Life bloodline. Bakit kakaiba ang batang ito? Ang inheritor ng Poison King ay medyo walang magawa. Kinokontrol niya ang isa pang makamandag na nilalang para kagatin si Yezuan. Gayunpaman, ang epekto ay tumagal lamang ng 1 segundo o 2. Buhay si Yezuan at sumipa muli na parang walang nangyari. Lalong lumalakas ang resistensya ko sa lason. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa katunayan, mayroon siyang paraan upang makatakas sa kuweba ng lason. Iyon ay upang gamitin ang Dragon Patterned Golden Armor. Ang Dragon Patterned Golden Armor ay kayang takpan siya ng buo. Ang mga makamandag na nilalang na ito ay hindi makakapasok. Kasabay nito, hanggat ginamit niya ang Dragon Patterned Golden Armor, ang taong ito ay tiyak na papatayin sa pamamagitan ng kanyang espada. Masyadong maraming implikasyon ang Dragon Patterned Golden Armor. Kung makikilala ako, baka mapatay ako. Kung hindi, baka mawalan ako ng qualification. Mas mabuting huwag na lang gamitin. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, napatay niya ang City Lord ng Tianfeng City.
Ang huli ay may parehong opisyal na posisyon at isang marangal na titulo. Kung siya ay makikilala, siya ay maakusahan ng pagpatay sa isang opisyal ng Sunflame Holy Dynasty. Bagamat mayroon siyang ebidensya sa kanyang paglamon ng espasyo, ang Seventh Prince ay ang tagapagtaguyod ng Ghost Cult. Kung ang ebidensya ay hindi kinikilala, siya ay nasa problema. Pagkatapos ng lahat, ang ebidensya ay nakuha mula sa Vice City Lord ng Tianfeng City. At saka, patay na ang Vice City Lord. Walang ebidensya. Ang ebidensya ay maaaring sabihing gawa-gawa lamang. Anak, paano ka naging immune sa mga lason na ito? Sa sandaling ito, ang tagapagmana ng Poison King ay hindi maiwasang magtanong. Nakuha niya ang mana ng Poison King. Ang mga gumamit ng lason ay higit na natatakot sa mga eksperto sa lason. Nasa harapan niya si Yezuan. Hindi siya gumagalaw, ngunit maaari niyang i-detoxify ang kanyang sarili. Napaka-curious niya sa body constitution na ito. Sasabihin ko sa iyo pagkatapos kong makagat ng lahat ng makamandag na nilalang. Ngumisi si Yezuan. Sa gusto mo. Ngumuso ang inheritor ng Poison King. Gayunpaman, paano niya malalaman na si Yezuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life at mabilis niyang ma-detox ang kanyang sarili? Pagkalipas ng ilang segundo, lahat ng makamandag na nilalang ay nag-iwan ng marka sa katawan ni Yezuan. Kasabay nito, si Yezuan ay immune sa lahat ng makamandag na nilalang na naroroon. Upang maging ligtas, nag-scan siya gamit ang Eye of Revelation. Wala siyang pinalampas at immune sa lahat ng makamandag na nilalang. Anak, paano mo nagawa? Tanong ng inheritor ng Poison King. Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang spiritual rhino sword at ngumiti. Simple lang, dahil immune ako sa lahat ng lason. Whoosh! Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, nakagawa na siya ng kanyang hakbang. Ang inheritor ng Poison King ay nakabantay. Natural, hindi siya tatamaan. Kasabay nito, kinokontrol niya ang mga makamandag na nilalang para salakayin si Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan ay immune na sa lason ng mga nakakalason na insektong ito. Ang mga makamandag na insektong ito ay hindi na nagdulot ng anumang banta sa kanya. Kabanata 776. Malamig ang ekspresyon ni Yezuan. Sinamantala niya ang katotohanan na ang kanyang kalaban ay hindi alam ang tungkol sa kanyang Tree of Life bloodline upang madagdagan ang kanyang resistensya sa lason. Ang kawalan ay naging isang kurbatang sa isang iglap. Damn it, hindi natakot sa lason ang brat na ito. Nagsumpa ang tagapagmana ng Poison King. Boom! 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 Tiniis ni Yezuan ang mga kagat ng mga makamandag na insekto habang nakikipaglaban sa tagapagmana ng Poison King. Ang dalawa sa kanila ay hindi masyadong magkalayo sa lakas, at ang buong kuweba ng lason ay napuno ng aktibidad habang sila ay mabangis na lumaban. Brat, kunin mo ito. Ang inheritor ng Poison King ay biglang naglabas ng isang bag ng makamandag na pulbos at itatapon na sana ito kay Yezuan. Naglakas loob kang ipakita ang iyong makamandag na pulbos. Nililigawan mo si kamatayan. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Isa itong pagkakataon para sa kanya. Gravity space, wind space. Bago pa may hagis ng inheritor ng Poison King ang makamandag na pulbos, dalawang puwersa ang idiniin sa bag ng makamandag na pulbos. Bang! Sa isang muffled sound, ang bag ng makamandag na pulbos ay sumabog, at ang makamandag na pulbos ay napuno ng hangin. Hiss! Dama po ang makamandag na pulbos sa katawan ng inheritor ng Poison King at natunaw ang kanyang braso kasama ang kanyang mga damit. Hindi inaasahan ng inheritor ng Poison King na si Yezuan ay magkakaroon ng ganoong panlilinlang sa kanyang manggas. Kung tutuusin, walang silbi ang malalim na kahulugan laban sa mga taong nagtatak ng higit sa 50% ng kanilang pangangatawan, lalo pa ang isang tulad niya na nagtatak ng higit sa 85% ng kanyang pangangatawan. Gayunpaman, ang malalim na kahulugan ay walang silbi laban sa mga tao, ngunit ito ay kapaki-pakinabang pa rin laban sa mga bagay. Agad na ginamit ni Yezuan ang dual space para kontrolin ang bag ng makamandag na pulbos at ibinalot ito sa tagapagmana ng Poison King. Umalangaw-ngaw sa kuweba ang nakakasakit ng pusong sigaw ng inheritor ng Poison King's inheritor. Naitapon na niya ang mahabang espada sa kamay at nanginginig sa sakit. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, mabilis na naglaslas ng 2 beses si Yezuan.
Pinutol ng isa ang interspatial ring sa braso ng kanyang kalaban, habang ang isa naman ay pinutol ang prince token ng kanyang kalaban. Whoosh! Ang inheritor ng Poison King ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad palabas ng lihim na kaharian. Kaagad, lumapit ang mga eksperto upang tumulong na pagalingin siya. Maging si Yezuan ay hindi inaasahan na matatapos ng ganoon kabilis ang labanan. Wala siyang magawa tungkol dito. Sino ang nagtanong sa kanyang kalaban na hanapin ang kamatayan? Sana hindi siya mamatay, tsaka hindi ko naman sinasadya. Kahit mamatay siya, wala dapat kinalaman sa akin yun. Nanginag ang puso ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, nailigtas niya ang buhay ni Yezuan sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya sa Mystic Realm. Kung hindi, si Yezuan ay naging isang pool ng dugo. Agad siyang nagmadali upang kunin ang dalawang interspatial ring sakaling mamatay ang mga ito. Tapos, bigla siyang na-teleport palabas ng Mystic Realm. Bagamat hindi niya nakuha ang Dragon Lock ng kabilang partido, nakakuha pa rin siya ng middle grade inheritance. Ito ay isang magandang ani. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang selyo ng kalooban ng dakilang emperador ay nasa 70%. Direktang nilamon ni Yezuan ang magagandang bagay sa loob at pumasok sa susunod na kaharian. Pagkatapos, tahimik siyang naghintay ng ilang sandali, ngunit wala siyang nakitang nangyayari. Tila ang kabilang partido ay nakaligtas o namatay, ngunit naisip na umani ng kanyang inihasik. Half-half, nakahinga ng maluwag si Yezuan. Ang kanyang Dragon Lock ay hindi mababa, at ito ay nakakalungkot kung ito ay i-reset sa 0. Higit sa lahat, kung siya ay tinanggal, ang natitirang 2 araw ay masasayang. Dahil hindi siya naalis, mabilis siyang nakahanap ng isang sulok at naupo. Pagkatapos, natutunan niya ang kasanayan sa pagkontrol ng mga nakakalaso na insekto sa Poison King Inheritance. Sa oras na ito, natipon na niya ang mga makamandag na insekto sa tanging daanan. Kung may pumasok, ang mga nakakalaso na insekto ay agad na lalabas at lalason hanggang mamatay. Bagamat hindi ako nasa panganib ngayon lang, kailangan kong pasalamatan ang Poison Witch para sa antidote pill. Ang Poison King Inheritance na ito ay hindi kapaki-pakinabang sa akin, kaya ibibigay ko ito sa kanya pagkatapos ng Battle of Dragon Lock. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Nang siya ay natusok ng makamandag na alakdan, maaari niyang direktang ginamit ang Dragon Patterned Golden Armor. Gayunpaman, nalutas ng antidote pill ng Poison Witch ang krisis ng kanyang lihim na pagkakalantad, kaya kinailangan niyang pasalamatan ito. Anyway, karamihan sa nilalaman sa Poison King Inheritance ay tungkol sa pagpino ng lason at lason array. Kinopya na ito ni Yezuan sa devouring system. Naubos na niya ang lahat ng magagandang bagay, kaya baliwala na sa kanya. Sayang, kung ang dual poison heart attack pill na iyon ay ginamit para sa isang espesyal na devouring system, baka makalusot ako sa susunod na kaharian ng 1 o 2 beses. Walang magawa si Yezuan. Ang physique seal ng kabilang partido ay nasa 80%, ngunit pagkatapos makuha ang dual poison heart attack pill, nakapasok siya sa 85% physique seal. Kung ang tabletang iyon ay ibinigay kay Yezuan, malaki ang pakinabang niya. Pagkatapos, direktang umalis si Yezuan sa kuweba ng lason. Bagamat napakinabangan niya ang paglalakbay na ito, may nakahanap na ng mataas na pamana. Kaya naman, kailangan niyang magmadali. Kaagad, nakakita siya ng Rangkang Stone tablet sa malapit at tumingin. Ang 7th Prince ay una, ang 6th Prince ay pangalawa, ang 4th Prince ay pangatlo, at ang 1st Prince ay pang-4. Naunawaan ni Yezuan ang mga ranggo. Tila ang taong nakakuha ng mataas na gradong mana ay isang dalubhasa sa ilalim ng utos ng 7th Prince. Kasabay nito, ang eksperto na pinatay ng Poison Witch ay nasa ilalim din ng utos ng 7th Prince. Sa madaling salita, ang 7th Prince ay magkakaroon lamang ng 9 na tao na lalahok sa ikalawang round. Forget it, this is only the first round anyway. Ituloy natin ang paghahanap ng mana. Kumislap ang figure ni Yezuan at umalis sa lugar. Napakataas ng halaga ng isang mid-grade inheritance. Kung ang dual poison heart attack pill ay lumitaw, kung gayon ang iba pang mid-grade inheritance ay malamang na mas mahalaga. Kahit na ang mga mid-grade inheritance ay napakahalaga, pati na ang mga high-grade inheritance.
Tinansya ni Yezua na sa pagtatapos ng Battle of Draconic Lock, magkakaroon ng maraming eksperto na may 70% physics skill, o kahit 75% physics skill. Kaya naman, hindi siya masyadong mahuhuli. Mabilis na lumipas ang isang araw. Sa araw na ito, nakahanap si Yezua ng higit sa 10 mababang uri na mana, ngunit wala siyang nakitang kahit isang mid-grade na mana. Sa oras na ito, higit sa kalahati ng labanan ng Draconic Lock ang lumipas, at isang araw na lang ang natitira. Halos 2 araw na. Sa tansya ko, mahigit 50 tao ang natitira, at lahat sila ay mga eksperto. Si Yezuan ay gumagala pa rin sa kagubatan, at siya ay nasa 70% physics skill pa rin. Wala siyang pagpipilian, dahil napakahirap para sa kanya na makalusot. Sa sandaling ito, nahanap na ang pangalawang high-grade inheritance. Biglang, isang boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan, at ang kanyang katawan ay nanginig. Ang pangalawang high-grade inheritance. 2 high-grade inheritance sa loob ng 2 araw. Hindi mababa ang probabilidad. Tinatansya ko na hindi hihigit sa 5 high-grade inheritance sa buong Secret Realm. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Naalala niya na malapit na pala siya sa rangkang stone tablet kaya agad siyang lumapit para tingnan. Ngayon, ang swerte ng dragon ng 4th Prince ay nasa tuktok. Ang pangalawa ay ang ika-7 prinsipe, ang pangatlo ay ang ika-6 na prinsipe, at ang ika-4 ay ang pinakamatandang prinsipe. Damn it, pangatlo ang 6th Prince. Medyo walang magawa si Yezuan. Kinakatawan niya ang ika-6 na prinsipe, ngunit hindi niya inasahan na siya ay nasa pangatlo. Gayunpaman, naramdaman niyang medyo kakaiba ang panganay na prinsipe, dahil napakalakas ng pangkat ng panganay na prinsipe. Lahat ng 10 sa kanila ay nasa 80% physics skill at pataas. Nang pumasok sila sa Secret Realm, nasa 70% physics skill na sila pero huli silang nirerango. Ito ay nangangahulugan lamang na ang pangkat ng panganay na prinsipe ay napakamalas. Maliban sa 4 na taong ito, hindi nakuha ng iba pang prinsipe ang atensyon ni Yezuan. Kabanata 777. Kailangan kong magmadali. Kung makakahanap ako ng mataas na grade na mana, baka matulungan ng Dragon Lock ang 6th Prince na bumalik sa unang pwesto. Nagmamadaling kumilos si Yezuan. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang siya nang may pumasok sa kanyang paningin. Ang taong ito, naningkit ang mga mata ni Yezuan. Pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang figurang ito. Pinag-isipan niya itong mabuti. Si Xia Yuni ba yun? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Si Xia Yuni ang matandang bumugbog sa kanya na parang aso. Ang mga kaaway ay tiyak na magkikita sa isang makitid na daan. Nagulat si Yezuan. Dati, siya ay hindi sapat na malakas at maaari lamang habulin ni Xia Yuni na parang aso. Ngayon, gayunpaman, mayroon siyang lakas na lumaban. Tumakbo si Xia Yuni sa kagubatan. Nakita ni Yezuan na ang kanyang bilis ay hindi mabilis, at hindi gaanong mas mabilis kaysa sa tagapagmana ng Poison King mula noon. Mukhang hindi rin maganda ang swerte niya, at wala siyang nakuhang magandang mana. Kung papatayin kita, mabubura ang Dragon Lock ko at matatanggal ako. Sa pagkakataong ito, mangolekta ako ng interes. Handa si Yezuan na gumawa ng kanyang hakbang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakaramdam siya ng kaunting kakaiba dahil si Xia Yuni ay tumatakbo sa isang tiyak na direksyon ng walang tigil. Parang nagmamadali siya. Ito ay nalito kay Yezuan, kaya nagpasya siyang sundan sandali si Xia Yuni upang makita kung ano ang kanyang ginagawa. Napakabilis ni Xia Yuni. Sinundan siya ni Yezuan. Kailangan niyang sundan siya at siguraduhin hindi siya natuklasan ni Xia Yuni. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas si Xia Yuni mula sa kagubatan. May mahabang bangin sa harapan niya. Marami ng figures sa pasukan ng kanyan. May 6 na tao. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Tila may espesyal na pamamaraan si Xia Yuni. Sa 6 na tao, nakilala ni Yezuan ang isa sa kanila. Ito ay ang personal na bantay ng ika-6 na prinsipe, si Yang Qi. Ang 5 pa ay mga eksperto sa ilalim ng utos ng unang prinsipe, ang ika-4 na prinsipe, at ang ika-7 prinsipe. Kung kasama si Yezuan, mayroong 2 eksperto sa ilalim ng 4th Prince. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng inspirasyon si Yezuan. Napakaraming eksperto.
Ito kaya ang upper tier inheritance na kakadiscover lang. Chief Steward Zia, ikaw pala. Sigaw ng isang lalaking, nasa middle-aged na nakasuot ng blue. Gumamit siya ng isang espesyal na paraan upang dalhin si Zia Yuni. Tumakbo si Zia Yuni at sinulyapan ang mga nakakalat na tao sa paligid. Ito ba ay isang mataas na grade na mana? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul ay tumango at sinabi sa mahinang boses, "Tama, una kong natuklasan ang pamana na ito. Gayunpaman, sinubukan kong makuha ito minsan, at natatakot ako na hindi ko ito makukuha ng mag-isa. Kaya, nakaakit ako ng ilang tao pagkatapos makuha ang Dragonlock Pillar. Ang dahilan kung bakit hindi siya napapalibutan ay dahil nakakuha siya ng middle grade inheritance at nakapasok sa 70% physics silang realm. Sa malaking halaga ng Draconic Lock, kahit na ang mga taong naroroon ay nagtutulungan, hindi nila siya maalis. Matapos makita ng iba si Zia Yunyi, naging malungkot ang kanilang mga mukha. Kakaiba ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na ito na nakasuot ng asul na lalaki. Ngayong naidagdag na si Zia Yunyi, mas magiging mahirap itong harapin. Biglang may lumabas na tao sa kagubatan. Oh, may isa pa. Nakita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit ng asul si Yezua na dahan daw ang naglalakad palabas ng kagubatan sa pamamagitan ng figure ni Zia Yunyi. Lumingon si Zia Yunyi at hindi gaanong pinansin nang makita niyang isa lang itong brat sa 70% physics silang realm. Hindi niya iuugnay si Yezuan sa taong pumatay sa kanyang apo. Pagkatapos ng lahat, ang taong iyon ay nasa 45% physics silang realm lamang. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Si Yang Chi, na nakasandal sa pader na bato, ay nakita si Yezuan at ang kanyang mga mata ay kumislap. Gayunpaman, nang maisip niya ang lakas ni Yezuan, nakaramdam siya ng kaunting kawalan. Brat, ito ay isang mataas na grade na mana. Hindi ka makakatulong, sabi ni Yang Chi kay Yezuan. Hindi naman totoo yun, sabi ni Yezuan. Sa sandaling ito, biglang lumipad si Yang Chi at bamulong, "Brat, nakakuha ako ng maraming Draconic Lock sa nakalipas na 2 araw. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Crush the Princess Medallion and live to secure the Draconic Lock." Ito, nagtaas ng kilay si Yezuan at sinabing, "Wala kang planong ipaglaban ang manang ito. Talagang mahalaga ang mana, ngunit ang Draconic Lock ay mas mahalaga. Kung ang 6th Prince ay maaaring maging Crown Prince, ang mga bagay na ito ay wala," patuloy ni Yang Chi. Siya ay nag-iisip para sa 6th Prince. Kung tutuusin, siya ang personal na bantay ng 6th Prince. Kung gayon, bakit hindi muna natin tuklasin ang mataas na gradong mana na ito? Kung hindi ito gagana, durugan mo lang ang medalyon ng prinsipe at umalis, mungkahi ni Yezuan. Sa nakikita mo, may ilang tao na may 70% physics silang realm dito. Ang pinakamahina ay nasa 85% physics silang realm. Nasa 70% physics silang realm ka lang. May maitutulong ka ba? Si Yang Chi ay labis na nagdududa. Bagamat narinig niya na matagumpay na hinamon ni Yezuan ang isang taong 3 antas sa itaas niya, nagtagumpay lamang siya sa pagtalo sa isang taong may 70% physics silang realm. Haha, ngumiti si Yezuan at lumingon kay Zia Yunyi. Bulong niya, "Kung ang kalaban ay ang matandang iyon, tiwala akong mapapatay ko siya." Ano? Naghinala si Yang Chi na nagkamali siya nang narinig. Nagtitiwala si Yezuan na kaya niyang patayin si Zia Yunyi, na nasa 85% physics silang realm. "Sige, since that's the case, sasama ka sa akin." Agad na tumango si Yang Chi. Kung may mangyari man sa daan, dudurugin niya ang medalyon ng prinsipe ni Yezuan at aalisin si Yezuan. Ito ay maiiwasan ang medalyon mula sa pagkuha at ang Draconic Lock mula sa pagiging hinihigop. Pagkatapos, lumakad si Yang Chi kasama si Yezuan. Nagtipon din ang 2 pang puwersa. "Captain Yang, isasama mo ba?" Siya, gulat na tanong ng middle-aged man in blue. "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan." Hindi nag-aksaya ng oras si Yang Chi. Si Yezuan ang kanyang trump card. Nang marinig ito ng lahat, humirit sila sa loob. Isa ng himala na si Yezuan, na nasa 70% physics silang realm, ay makaligtas hanggang ngayon. Gayunpaman, gusto pa rin niyang tuklasin ang mataas na grade na mana. Nililigawan niya si kamatayan.
Walang sinumang naruroon ng ahas na maliitin ang lakas ni Yang Qi, ngunit ang pagdadala ng pasanin ay isang pag-aaksaya ng oras. Ang brat na ito ay malamang na may napakaraming draconic lock. Ibinigay na ito sa kanya ni Yang Qi. Kung kinakailangan, maaari niyang ipadala ito palabas ng secret realm. Namulat ang lahat. Sa kanilang mga mata, si Yezuan ay katumbas ng isang transporter. Mayroon kaming 2 tao mula sa bawat isa sa 4 na puwersa. Dahil iyon ang kaso, sabihin sa amin ang tungkol sa mataas na grade na mana. Isang matandang nakaitim na nakasuot sa ilalim ng unang prinsipe ang tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol ang unang dumating. Nakuha na rin niya ang Draconic Lock Pillar sa pasukan ng Kanyan. At the same time, pumasok na rin siya para mag-explore. Ngayong naruroon na ang lahat, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol ay hindi nagtago ng anuman at nagpaliwanag. Nang pumasok ako para mag-explore ngayon lang, napapaligiran ako ng maraming armored cavalrymen. Ang mga armored cavalrymen na ito ay muling magkakasama pagkatapos matalo, kaya pinaghihinalaan ko na ito ang pamana ng Wolfang General mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan. Nang matapos magsalita ang nasa katanghaliang lalaki na nakaasul, nagulat ang lahat ng naruroon. Ang Wolfang General, hindi naman pwede diba, walang malay na sabi ni Zia Yunyi. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang dragon-patterned golden armor ng Wolfang General ng kanyang sariling mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang apo ay namatay sa kamay ng lalaking nakasuot ng dragon-patterned golden armor. Kabanata 778. Isang hinala lang. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo akong sundan at tingnan mo, sabi ng middle-aged man in blue. Tawagin natin siyang Wolfang General kung gayon. Gaano kalakas ang Wolfang Cavalry? Tanong ng matandang nakaitim. Ang nag-iisang Wolfang Cavalry ay maihahambing sa isang 8 antas na Physique silang realm martial artist, sagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol. Sa sumunod na sandali, nagulat ang lahat. Mayroong 3,000 Wolfang Cavalry daw ang Wolfang General. Kung ganoon kalakas ang isang Wolfang Cavalry, tiyak na mamamatay tayo kapag pumasok tayo. Tama. Kahit malakas tayo, hindi tayo makakaligtas laban sa 3,000 8th level Physique silang realm martial artists maliban na lang kung supremes tayo. There's no way to get the inheritance. Can we just go over the cliff? Lahat ay tumingin solemn na. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol ay nagsabi, hindi, mayroong isang porma sayon sa tuktok ng kanyan. Kahit ako ay hindi masira ito. Ngunit hindi ito kasing hirap gaya ng iniisip mo. Sa tansya ko ay mayroon lamang 300 Wolfang Cavalry dito. Panipi, kung mayroon lamang 300 Wolfang Cavalry, ito ay posible. Ngunit mayroon bang Saber General sa ilalim ng Wolfang General sa kanyan na ito? Tanong ng isang binata. Oo, pero 5 lang sila. Sa tansya ko ay mga martial artist sila ng Physique silang realm 9th level. At saka, nakita ko ang dragon-patterned golden armor ng Wolfang General sa kailaliman. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol. Dragon-patterned golden armor. Nagulat ang lahat. Sapat na ang bagay na ito para ipagsapalaran nila ang kanilang buhay. Pagkatapos ng lahat sila ay may pag-asa na makapasok sa Physique silang realm sa kanilang buhay. Kung mayroon silang dragon-patterned golden armor, mas malaki ang tsansa nilang makalusot sa Supremes. Si Zia Yuni ay ganoon din. Ngunit laking gulat niya na may pangalawang dragon-patterned golden armor sa mundong ito. Maaaring ang dragon-patterned golden armor na nakita ko kanina ay isang kopya, at ang defensive power lang nito ang mas malakas. Napaisip si Zia Yuni sa sarili. Kasabay nito, nanghuhula din si Yezuan. May blueprint para sa dragon-patterned golden armor sa Treasure Pavilion. As long as I have the materials, I can make a dragon-patterned golden armor. Mukhang ang dragon-patterned golden armor sa upper inheritance ang totoo. Naisip ni Yezuan, desidido siyang makuha ang dragon-patterned golden armor, dahil hanggat makukuha niya ito, masusuot niya ito ng lehitimong paraan. Dahil iyon ang kaso, hindi na kailangang sabihin pa. Let's each choose a breakthrough point, sabi ng nakaitim na matanda.
Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit ay hindi nakalusot sa 300 Wolfang Cavalrymen, nakatumbas ng 80% ng body silang realm. Gayunpaman, mayroong 4 na paksayon, at kung silang lahat ay makalusot sa parehong oras, ang bawat paksayon ay magkakaroon ng mas mababa sa 100 Wolfang Cavalrymen. Tama, pagkatapos makalusot, ang mana ng Wolfang General ay depende sa kakayahan ng isang tao. Tumango si Xia Yuni. Sa totoo lang, interesado rin siya sa Dragon Patterned Golden Armor. Gayunpaman, ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang umabot sa dulo at nakakuha ng mana. Hanggat may nakakuha ng mana, maaari nilang durugan ang token ng prinsipe at lumipad palabas ng lihim na kaharian. Ang iba naman, wala silang napala. Ang mga tao mula sa 4 na kapangyarihan ay pumili ng isang breakthrough point. Sina Yezuan at Yang Qi ay nasa dulong kanan. Nagkataon namang nasa kaliwa niya si Xia Yuni, katabi niya. Ang 300 Wolfang Cavalry at ang 5 Deputy Generals ay dapat kontrolin ng mga eksperto ng Royal Family. Mukhang ang huling Dragon Patterned Golden Armor ay lilipat din. Paalala ni Yezuan sa kanyang sarili sa kanyang puso. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang nagmula sa kaliwa. May umatake sa Wolfang Cavalrymen sa harap nila. Pero na, si Yang Qi, na nasa tabi ni Yezuan, ay sumigaw at sumugod. Ang Wolfang Cavalrymen ay katumbas ng 80% ng body silang realm, at mayroong 300 sa kanila. Kung si Yezuan ay nag-iisa, napakahirap para sa kanya na makalusot, maliban kung isinuot niya ang Dragon Patterned Golden Armor. Gayunpaman, kung nakipagsanib puwersa siya kay Yang Qi, walang magiging problema. Hawak ni Yezuan ang Spiritual Rhino Sword at sumunod na mabuti sa likod ni Yang Qi. Si Yang Qi ay 70% ng body silang realm expert, at napakalakas niya. Nasa kamay din niya ang token ng prinsipe, at paminsan-minsan ay ginagamit ang swerte ng dragon para suportahan siya. Sa bawat pag-awit niya ng kanyang espada, maaari siyang magpadala ng 2 o 3 Wolfang Cavalrymen na lumilipad. Bagamat medyo mahina si Yezuan, hindi naging problema para sa kanya na magpadala ng 1 Wolfang Cavalryman na lumilipad. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang Eye of Revelation para kopyahin ang martial arts ni Yang Qi at ng iba pa sa sistemang lumalamon. Captain Yang, pumunta ka sa kanan. Mas kaunti sila doon. Biglang pinaalalahanan siya ni Yezuan. Natuklasan niya ito sa mata ng pahayag. Ngayon lang may naunang nakalusot, ngunit hindi ito gaanong kalamangan. Kung nakalusot muna sila, mas maraming Wolfang Cavalrymen ang sumugod. Sa ganitong paraan, nakinabang sina Yezuan at Yang Qi. Okay, si Yang Qi ay nagtiwala kay Yezuan sa ngayon at nagmamadaling pumunta sa kanan. Sumunod ang hindi mabilang na Wolfang Cavalrymen, ngunit lahat sila ay pinalipad ng 2 sa kanila. Napakalakas ng depensa ng Wolfang Cavalrymen. Kahit pilit silang pinaghiwalay, sa ilalim ng kontrol ng mga dalubhasa sa pamilya ng imperial, mabilis silang muling magkakasama at patuloy na lalaban. Kung ikukumpara ng isa ang progreso ng 4 na puwersa, ang 7th Prince at Xia Yuni ang pinakamabilis, dahil hindi sila nag-atubili na gamitin ang Draconic Fortune of the Universe. Pangalawa sina Yang Qi at Yezuan, na sinundan ng matandang lalaki at binata ng unang prinsipe na nakasuot ng itim na damit, at panghuli ang pares ng middle-aged na kambal ng 4th Prince. Dahil may malaking bilang ng Wolfang Cavalrymen sa pagitan, walang nakakaalam ng pag-unlad ng iba. Gayunpaman, ginamit ni Yezuan ang Eye of Revelation para matuklasan ito. Ang 2 subordinate ng 7th Prince ay walang ingat na gumagamit ng Draconic Fortune. Malapit na silang makalusot. Paalala ni Yezuan. Ano? Nagulat si Yang Qi. Sa sumunod na sandali, tumaas din ang kanyang aura. This time, lalabas na siya. Kung makakalusot sina Xia Yuni at Xia Yuni, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na may 70% body seal ay gagamit ng malaking halaga ng Draconic Fortune upang labanan ang 5 Deputy Generals, at makukuha ni Xia Yuni ang mana. Nang nagsimulang gumamit si Yang Qi ng malaking halaga ng Draconic Fortune, si Xia Yuni at ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit ay nakalusot na sa paligid. Nasa harap nila ang 5 Deputy Generals na may 70% body seal.
Sa likod ng 5 Deputy Generals ay ang hinahangad na dragon-patterned golden armor. Kasabay nito, sa isang mesa sa tabi ng dragon-patterned golden armor ay isang interspatial ring. Halika, umungol ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol. Dumb-oble agad ang aura niya. Nais niyang labanan ng Deputy Longdao General, na tinatakan ang kanyang katawan sa pamamagitan ng kalooban ng 5 dakilang emperador. Kasabay nito, gumamit din si Xia Yuni ng malaking halaga ng draconic fortune at sumunod na mabuti sa likod ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asol na damit. Nang ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asol na lalaki ay pumasok sa hanay ng mga Deputy Generals, ang 5 Deputy Generals ay nag-charge din. Kung tungkol kay Xia Yuni, walang pumihil sa kanya. Kasabay nito, naka-charge na si Yang Qi, at nasa likod niya si Ye Zuan. Huwag mong isipin na lampasan ako. Gumamit si Yang Qi ng malaking halaga ng draconic fortune para harangin si Xia Yuni bago niya magawa. Scram! Walang pakialam si Xia Yuni at tumalikod para umatake. Bagamat mas mababa siya ng isang antas kaysa kay Yang Qi, nauna siyang lumabas, kaya hindi siya naharang ni Yang Qi. Kabanata 779. Ang dragon-patterned golden armor ay kinokontrol din. Nanliit ang mga mata ni Ye Zuan. Nakatuklas siya ng kakaibang enerhiya sa loob ng dragon-patterned golden armor gamit ang kanyang insightful eye. Kaya naman, nagpasya siyang tumulong muna kay Xia Yuni. Damn it! Nagmura si Xia Yuni. Pinilit niyang harangan ang pag-atake habang umaakyat patungo sa dragon-patterned golden armor. Sa parehong oras, ang iba pang 2 puwersa ay bumasag sa pagkubkob ng Wolffang Cavalry. Tumigil ka! Sigaw ng matandang nakaitim na nakadamit sa ilalim ng unang prinsipe. Naabot na ni Xia Yuni ang dragon-patterned golden armor. Nang malapit na niyang kunin ang interspatial ring, biglang gumalaw ang mala-estatwa na dragon-patterned golden armor. Pang! Sinuntok ng dragon-patterned golden armor ang balikat ni Xia Yuni at pinalipad siya. Napakalakas ng suntok na tumagos sa mga buto ni Xia Yuni. Kung ito ay tumama sa kanyang dibdib, si Xia Yuni ay agad na namatay. Sa kabutihang palad, ang dragon-patterned golden armor ay kontrolado ng isang eksperto sa royal family, kaya hindi siya nito papatayin. Ano, si Xia Yuni mismo ay natulala. Nang malapit na niyang makuha ang item, natuklasan niya ang ganoong bagay. Sobrang tragic talaga, hindi lang siya ang nabigla. Ganoon din ang iba. Wala ni isa sa mga taong naruroon ang nakapigil sa suntok na iyon ngayon lang. Body seal 100%. Ang dragon-patterned golden armor ay maihahambing sa isang body seal 100% expert. Damn it, sayang naman. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol ay sinumpa ang taong nag-set up ng checkpoint na ito ng libu-libong beses. Inubos na niya ang kanyang draconic lock para harangin ang 5 saber deputies, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ginipig siya. Haha, tapos ka na. Tumawa ang matandang nakasuot ng itim na damit at biglang sumugod sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asol na damit. Ganoon din ang ginawa ng binata na kasama niya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol ay na-pressure ng humarap sa 5 saber deputies na umabot na sa 70% body seal. Sa pagdaragdag ng 2 taong ito, wala siyang paraan para harangan sila. Bitik. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol ay dinurog ang kanyang Prince Token at naging isang stream ng liwanag upang lisanin ang Mystery Realm. Tapos na, nagdilim ang ekspresyon ng matandang nakaitim. Dahil umalis na ang nasa katanghaliang gulang, silang 2 ang pinakamalapit sa Saber Deputies. Tamang-tama, sa sandaling mawala ang nakaasol na lalaking nasa katanghaliang gulang, ang mga Deputy General na may mahabang sable ay agad na lumingon sa kanya. Pagkatapos, sabay silang umatake. Nag-aatubili ang matandang nakasuot ng itim na pamana na ito, kaya agad siyang tumalikod at sumigaw. Sabay-sabay nating alisin ang mga ito, pagkatapos ay pag-usapan natin ang paraan ng pamamahagi. Nang marinig ito ng kambal, tumingin sila kay Yang Qi. Sige. Sumagot si Yang Qi nang makita niyang pinuprotektahan lamang ng dragon-patterned golden armor ang platform at hindi umaatake sa iba. Pero bago iyon, kailangan muna niyang harapin si Xia Yuni. Si Xia Yuni ay pinalipad ng dragon-patterned golden armor. Habang nagpapakatatag siya, may lumitaw na figure sa tabi niya.
Matanda, mangolekta muna ng interes. Habang si Xia Yuni ay walang pagtatanggol, si Yezuan ay naglaslas gamit ang kanyang espada at pinutol ang kanyang braso. His! Nagtaas ng braso si Yezuan at mabilis na hinubad ang Cosmos Ring. Bagamat hindi nakalusot si Xia Yuni sa 70% physics seal stage, nakahanap pa rin siya ng kaunting inheritance. Mayroong ilang mga bagay sa singsing na ito na nagbigay daan sa lakas ni Yezuan na pumailang lang. Matanda, tikman mo ang galaw na ito. Sa oras na ito, biglang hinampas ni Yezuan ang kanyang palad. Ito ang Great Compassion Palm na kakagamit lang ni Xia Yuni, at ito rin ang galaw na labis na nasugatan kay Yezuan. Ano? Nagulat si Xia Yuni. Ang paglipat na ito ay ang kanyang pinakahuling hakbang, kaya paano malalaman din ito ni Yezuan? Boom! Muling lumipad palabas ang katawan ni Xia Yuni. Sa pagkakataong ito, direktang lumipad siya sa hanay ng Wolf-Fang Cavalry. Ang hanay ng paggalaw ng Wolf-Fang Cavalry ay maluwag. Ito ang hanay ng 5 Sable Lieutenant, kaya hindi sila nakapasok. Ngunit ngayon, maaari silang umatake. Kotsa! Bago makarating si Xia Yuni, isa sa Wolf-Fang Cavalry ang sumaksak gamit ang kanyang saber, na tinusok ang medalyon ng prinsipe sa kanyang dibdib. Agad siyang naging daloy ng liwanag at nawala ng walang bakas. Sige, bilasan natin ang 5 Sable Lieutenant na ito. Sigaw ng matandang nakasuot ng itim na damit. Sige, pumayag din ang kuya ng middle-aged twins. Isang Sable Lieutenant ang bawat isa ay hindi magiging problema. Sa sandaling ito, ginamit nilang lahat ang kanilang Draconic Lock para mabilis na makitungo sa 5 Sable Lieutenant. Karaniwan, hindi sila makikitungo ng kambal, ngunit nakakuha sila ng maraming Draconic Lock, kaya sapat na ito upang patayin ang 5 Saber Lieutenant. I can't reveal too much of my strength. Mamaya, kapag lumaban tayo para sa Inheritance Ring, gagamitin ko ang buong lakas ko. Napaisip si Yezuan habang inaatake niya ang mga Saber Lieutenant. Sa mga tuntunin ng Draconic Lock, siya ang may pinakamataas na Draconic Lock sa kanilang 6. Ngunit huwag kalimutan, ang iba ay gumagamit ng Draconic Lock, kaya sino ang mag-aalaga sa kanya, na may 70% physics seal? Si Yang Qi, na pinakamalakas sa kanila, ang unang nakatalo sa isang Saber Lieutenant, ngunit wala siyang balak tumulong. Anak, gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para harangin ang dragon-patterned golden armor. Mabilis mong makuha ang interspatial ring. Bulong ni Yang Qi kay Yezuan. Natigilan si Yezuan saglit, pagkatapos ay agad na tumango. Si Xia Yuni, na pumunta para makuha ang interspatial ring, ay nasa 85% physics seal lamang. Si Yang Qi ay mas malakas kaysa sa kanya, at sa suporta ng kanyang Draconic Lock, hindi dapat maging problema para sa kanya ang hamarang ng suntok. Sa isang iglap, sumugod si Yang Qi patungo sa Dragon Patterned Golden Armor kasama si Yezuan. Hindi mo tinupad ang iyong pangako. Agad na nataranta ang nakaitim na matanda nang makita niya ito. Napagkasunduan nilang harapin muna ang 5 Dragon Patterned Golden Armor, ngunit biglang nagbago ang isip ni Yang Qi at Xia Yuni. Masasabi lang na masyado silang walang muwang. Sa harap ng gayong mana, maaari nilang itapon ang kanilang integridad. Bang! Nakapasok na si Yang Qi sa hanay ng Dragon Patterned Golden Armor. Sa isang iglap, ang Dragon Patterned Golden Armor ay sumugod sa kanya at binato siya ng suntok. Boom! Direktang ginamit ni Yang Qi ang lahat ng kanyang Draconic Lock para harangin ang suntok. Ang lakas ng Dragon Patterned Golden Armor ay maihahambing sa isang tao sa 100% physics seal, ngunit si Yang Qi ay 2 antas lamang na mas mababa. Sa suporta ng kanyang Draconic Lock, hindi naging problema ang pagharang sa suntok. Sa oras na hinarang ni Yang Qi ang suntok, dumaan na si Yezuan sa kanila at dumiretso na sa interspatial ring. Mayroong isang array sa platform kung saan inilagay ang interspatial ring. Ang malalim na kahulugan ni Yezuan ay walang silbi laban dito, kaya nahawakan lamang niya ito ng kanyang mga kamay. Damn it! Nagmura ang iba sa kanilang puso nang makita nilang hinawakan ni Yezuan ang interspatial ring. Hindi inaasahan ni Yezuan na ganoon kadaling makukuha ang inheritance of the interspatial ring. Noong una ay gusto niyang ilabas ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari.
Sa sandaling nakuha niya ang interspatial ring, mabilis niyang tiningnan ito at nalaman na walang gaanong bagay sa loob. Mayroon siyang 10,000 Divine Thoughts technique. Nagkaroon din siya ng mga paraan ng pag-forging para sa Wolfang Cavalry, ang Deputy Saber General, at ang Dragon Patterned Golden Armor. Ang interspatial ring na ito ay ganap na walang silbi sa kanya. Kabanata 780. Habang inililigpit ni Yang Qi ang Dragon Patterned Golden Armor, nakikipag-ugnayan din siya sa dalawang Saber Lieutenant. Walang choice si Yang Qi kundi sumigaw. "Tara na, lumabas na tayo sa Secret Realm." Dahil doon, binasag niya ang kanyang prinsipe na medalyon. Saglit na nag-alinlangan si Ye Zuan bago binasag din siya. Ang dalawa sa kanila ay naging mga daloy ng liwanag at lumipad palabas sa lihim na kaharian. Sa isang kisap mata, lumitaw sila sa lugar kung saan sila nakapasok sa lihim na kaharian. Marami nang nagkukumpulan doon. Mahusay, ito ay mahusay. Pumalakpak ang ika-6 na prinsipe habang mabilis na naglakad palabas ng bulwagan. Ang pagtutulungan sa pagitan ni Ye Zuan at Yang Qi ay perpekto lang. Pagkatapos noon, nakuha pa nila ang mana ng Wolfang General at ng Dragon Marked Golden Armor. "Your Highness!" Agad na yumuko si Yang Qi pagkaalis niya. "Bahala ka," nakangiting sabi ng ika-6 na prinsipe. Bagamat ginamit ni Yang Qi at Ye Zuan ang maraming swerte ng dragon para makuha ang mana, ang 7th Prince, 4th Prince, at Eldest Prince ay gumamit din ng maraming Dragon Lock. Sa kanila, ang pagkawala ng ika-7 prinsipe ang pinakamalaki. Sa mga oras na ito, nagngangalit na siya sa galit sa isang sulok. Kamahalan, ito ang Dragon Patterned Golden Armor. Nagmamadaling kinuha ni Yang Qi ang Dragon Patterned Golden Armor. Sa sumunod na sandali, nagkakagulo ang mga tao. Kahanga-hanga ang depensang kapangyarihan ng Dragon Patterned Golden Armor. Maaari pa itong makatiis ng 20% ng kapangyarihan ng kidlat na kapigatian. Isa itong malaking tukso sa kanila. Ang ilan sa mga ministro ay umabot na sa 100% ng physics silang realm. Gayunpaman, maaari lamang nilang pigilan ang kanilang paglilinang at hindi ng ahas na makalusot. Kung sila ay mabaigo, sila ay mawawasak ng kidlat na kapigatian. Medyo walang magawa si Ye Zuan. Inilabas din niya ang interspatial ring at iniabot. Kamahalan, ito ang mana ng Wolfang General. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pinansin ng 6th Prince ang Dragon Patterned Golden Armor at kinuha ang interspatial ring ni Ye Zuan. Ang mga blueprint para sa Wolfang Cavalry, ang Saber Lieutenants, at ang Dragon Patterned Golden Armor. Mabuti, kasama nila, makakabuo ako ng isang malakas na hukbo. Tuwang-tuwa ang ika-6 na prinsipe. Alam niya na ang pinakamahalagang bagay sa lihim na kaharian ay ang mana ng Wolfang General. Sayang naman. Hindi lang ako walang napala, pati ang huling araw ko nasayang. Napabuntong hininga si Ye Zuan sa kanyang puso. Alam niya ang 10,000 Divine Thoughts technique, ngunit ang 300 Wolfang Cavalry at ang 5 Longblade Deputy Generals ay nasa ilalim ng kontrol ng Imperial Family. Hindi niya kayang kontrolin ang mga ito. Higit pa rito, si Deputy General Saber ay malapit ng matalo, at kung siya ay nanatili sa likuran, siya ay napapalibutan. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi sundin si Yang Qi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, "Ye Zuan, napakaganda ng serbisyo mo sa pagkakataong ito. Iyong Dragon Patterned Golden Armor," biglang sabi ng 6th Prince. "Ano?" Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Ye Zuan. Akala niya ay tiyak na tatanggapin ng 6th Prince ang Dragon Patterned Golden Armor. Sinong mag-aakala na ang 6th Prince ang direktang magbibigay nito sa kanya? Kamahalan, ito ay, nagtatakang tanong ni Ye Zuan. Sa sumunod na sandali, naunawaan niya kung bakit ayaw ito ng ika-6 na prinsipe. Ito ay dahil ang 6th Prince ay mayroon ng Dragon Patterned Golden Armor. Nang makita nila ang 6th Prince na nakabalot sa Dragon Patterned Golden Armor, nagulat ang lahat. Meron siya. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Gayunpaman, kapag naisip niya ito ay may katuturan. Ang ika-6 na prinsipe ay anak ng emperador ng Sunflame Sacred Dynasty. Bukod dito, siya ay may magandang karakter at pinabura ng Sunflame Sacred Dynasties. Emperor, normal para sa kanya na makatanggap ng Dragon Patterned Golden Armor.
Sa sandaling iyon, sa isang sulok. Ano, nasa kanya ang dragon-patterned golden armor. Nanlaki ang mga mata ng 7th Prince. Ngayon lang niya nalaman na ang 6th Prince ay mayroong dragon-patterned golden armor. Kung hindi ito ipinakita sa kanya ng ika-6 na prinsipe, nasa dilim pa rin siya. Damn that old man. How can he be so biased? Nagmura ang ika-7 prinsipe sa kanyang puso. Hindi lang iyon, ganoon din ang ginawa ng 4th Prince at ng iba pa. Agad, ang lahat ng mga mata ay nasa 6th Prince. May inggit, selos, at puot. Haha, Yezuan, kunin mo na. Iningatan ng 6th Prince ang dragon-patterned golden armor at tumawa. Hanggat mayroon siyang mga materyales, maaari niyang gawin mismo ang dragon-patterned golden armor. Pagdating ng oras, makukuha rin ito ni Yang Qi. Higit sa lahat, nakita ng 6th Prince na hindi karaniwan si Yezuan at gusto niyang gamitin ang dragon-patterned golden armor para mapanatili si Yezuan. Salamat, kamahalan. Mabilis na inalis ni Yezuan ang dragon-patterned golden armor. Ngayon, maaari na niyang maisuot ang dragon-patterned golden armor. Para sa dagdag na set ng dragon-patterned golden armor, maaari niyang ipaubaya ito sa iba. Bumalik na kayong dalawa at magpahinga, sabi ng ika-6 na prinsipe. Oo, kamahalan. Sina Yezuan at Yang Qi ay iginagalang ang kanilang mga kamao at iniwan ang Imperial City sa pangunguna ng isang eunuch. Nang bumalik si Yezuan sa 6th Prince's residence, hinanap niya ang Poison Matriarch at ipinasa sa kanya ang Poison King Legacy. May dalawa pang yugto, at kailangan nilang magtulungan. May isang araw pa bago ang labanan ng Draconic Lock. Bumalik si Yezuan sa kanyang tirahan. Nang pumasok siya sa Secret Realm, nasa 60% body silang lang siya. Nang umalis siya, nasa 70% body silang na siya. Pakiramdam niya ay walang makakapigil sa kanya sa paglilitis ng Crown Prince. Pagkatapos ng Battle of Draconic Lock, magkakaroon ng ilang araw na pahinga. Sa oras na iyon, maaaring bigyan ako ng 6th Prince ng ilang reward. Sa ganoong paraan, makakalusot ako sa 75% body silang. Nagmuni-muni si Yezuan sa kanyang silid. Sa katunayan, mayroon siyang isa pang pagpipilian, na lamunin ng dragon-patterned golden armor. Gayunpaman, habang ang dragon-patterned golden armor ay mahalaga sa iba, ito ay materyal lamang para sa devouring system. Kung lalamunan niya ito ng diretsyo, hindi ito magbibigay sa kanya ng maraming karanasan, at mahihirapan siyang makalusot minsan. Sa makatuwid, nagpasya si Yezuan na panatilihin ang dragon-patterned golden armor sa ngayon. Kung kinakailangan, lalamunan niya ito ng direkta sa susunod na yugto. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang blueprint para sa dragon-patterned golden armor. Hanggat mayroon siyang mga materyales, siya mismo ang gumawa nito. Prioridad niya ang pagbutihin ang kanyang lakas at tulungan ang 6th Prince na manalo sa Crown Princess Trial. Hindi nagtagal, lumipas ang isang araw. Sa wakas natapos na ang labanan ng Draconic Lock. Nang bumalik ang 6th Prince sa kanyang tirahan, agad niyang tinawag si Yezuan at ang iba pa. Para sa Battle of Draconic Lock na ito, kami ay pansamantalang nireranggo sa ikatlo. Ang ika-7 prinsipe ay nasa unang ranggo, ang pinakamatandang prinsipe ay nasa pangalawa, at ang ika-4 na prinsipe ay nasa ika-4 na ranggo. Iniulat ng ika-6 na prinsipe ang mga ranggo at sinabing, "Not bad, wala kaming nawalan na miyembro." Sa katunayan, nag-improve kami ng malaki. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaling niya ang atensyon kay Yezuan. Gamit ang dragon-patterned golden armor, malamang na si Yezuan ang pinakamalakas sa kanila. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya ang pinakamaraming Draconic Lock, higit kay Yang Qi sa kanyang pick. Maaaring hindi alam ng iba at tumingin lamang sa kanya na may naiinggit na mga tingin, ngunit nasaksihan ng 6th Prince na natalo ni Yezuan ang inheritor ng Poison King sa ilalim ng utos ng 6th Prince. Iyon ay isang dalubhasa na may 85% ng kanyang katawan na selyado. Sa labanan ng Draconic Lock na ito, matagumpay na nalampasan ni Gujian, Chief Steward Zuo, at Yang Qi ang 70% body silang. Kahit na medyo mahina ang Venomous Witch, nakuha din niya ang inheritor ng Poison King. Bukod dito, ang 6th Prince ay nangako na tutulungan siyang makapasok sa 85% body silang. Para sa iba pang apat, si Cao Bao lamang ang nakalusot sa 85% body silang.
Ang tatlo pa ay hindi gaanong natamo.